Magsimula na tayong magluto. Yung onion at saka konting oil. Lutuin na lang ting konti. Tapos next ang bawang. Mekos-mekos lang, saglit. Tapos isunod na ang bell pepper. Imekos-mekos na din. Pagka ilang minuto, isunod na natin itong giniling. Kailangan nakamix ito sa mga onion, yung mga nakalagay na una nating lagay. Tapos isunod natin yung mga spices niya. At saka yung black pepper, konti lang ilagay natin. Tapos imikos-mikos na ulit. After mga 2 minutes, ilagyan natin ng tomato paste, mga 2 spoon or 3 to 3 spoon. Mikos-mikos ulit. Tapos, after mga 2 minutes ulit, ilagay na natin yung binili natin na kamatis. Kailangan naka-mix well together na siya. And then, lagyan natin ng asin, pampalasa. Tikman na lang natin mamaya kung kulang or sakto lang ba yung asin na nilagay natin. Tapos, i-mix konti. Tapos, takpan na natin siya. Okay? Tapos, pag tingnan natin siya para maluto ito. Tapos, tikman. Kailangan itong guys, yung niluto natin, kailangan naka-dry ito siya. Kailangan lang tubig. Ngayon, nagsimula na naman tayo ito sa pasta. Alam niyo naman ito kung paano ito lutuin, di ba? Pwede na rin hindi na akong magsabi nito. Sorry talaga guys, sa boses ko, nagdadalaga na kasi ako char. Nasa sa inyo lang yan kung gusto niyo niyang softy or konting tigas ng pasta. Yan, naka-strainer na siya. Ito, kung paano lutuin yung sauce niya sa macaroni. Isang baso ng powder milk, tapos isa at kalahating tubig. Ito guys, cornstarch ito. Kailangan itong i-mix natin ng kunting tubig lang. Mga 1/4 na tubig, tapos isang kutsara ng cornstarch. Ng paggawa ng sauce, gatas at tubig, kailangan yung apoy mo medium heat lang. Because kailangan nakamix lang siya mga saglit na mga kunting nainit lang. Tapos isunod na natin itong nilagay sa cornstarch na tubig. Yan. Kailangan huwag niyong tigilan sa pag-mix ha. Kasi masusunog yung ilalim ng pot natin. Itong little butter. Mga 1/4 lang. Nakamix. Huwag niyong kalimutan. Huwag hayaang hindi natin ito ma-mix. Tapos little salt lang talaga siya ilagay. Kailangan mag-balance lang yung sweetness siya saka yung salt niya. Ganyan. Kailangan siya, yung malapot. Hindi siya sobrang, malabnaw. Hindi rin siya sobrang malapot. Ganyan lang siya ang texture niya, guys. Tapos, tikman natin. Guys, papakita ko sa inyo yung arrangement sa paglagay niya dito sa lalagyan natin or Pyrex. Una, yung macaroni or yung pasta, kailangan hatiin natin. 2 hati siya. Yung una, lagyan natin yung ginawa natin na sauce kanina. Kailangan yung yung nakasakto lang siya sa macaroni na nilagay lang natin. Mga 3 to 4 spoon lang, yung ganyan lang. Tapos, gagyan natin ng konting mozzarella. Tapos, i-mix natin siya ulit with the macaroni. Tapos, ayun na, i-arrange natin ng ganyan. Tapos, i-mix natin yung giniling na niloto natin. Kailangan naka-dry talaga siya, guys ha, yung giniling. Yan, tapos, i-arrange natin ng mabuti. Tapos, lagyan ng konting mozzarella. And then, yung kalahating pasta or macaroni na sineparate natin, ipareho natin ng procedure sa step 1. Tapos, ipaibabaw natin doon sa may giniling. Bali, 3rd layer na to. First layer, yung first na half ng macaroni. Layer, yung giniling natin. 3rd layer, itong pasta. Tapos, lagyan natin ng konting sa ibabaw at mozzarella. Kailangan marami na ito sa ibabaw. Tapos, yung oven natin, kailangan naka-preheated oven na yan. Ibabaw at saka itaas. Tapos, lutuin lang natin mga 15 minutes sa ibaba. Yung sa ibabaw, nasa sa iyo lang yung kulay kung anong gusto nyo. Ganun lang.